Yan, welcome back po sa ating Pasabog News Channel at syempre shoutout muna tayo sa ating mga viewers natin Luzon, Visayas, Mindanao at mga OFWs natin dyan. Shoutout po sa inyong lahat at comment, like, subscribe kayo dyan dahil ang ating reaksyon ngayong araw na ito na nga, no? Grabe to. Ito yung kay Chis Escudero. Alam niyo na to? Chis Escudero ba? Tatakas si Chis Escudero at papunta sa ibang bansa. Hindi pa natin alam yan kung kumpirmado talaga yan o sure talaga yan. Pero gusto natin malaman to Bigyan natin to ng reaksyon at kung anong dahilan. Tingnan natin. Ito po. Naidinaan niya kay Ngo ang 20... Wait lang bilisan lang natin para mabilis ang ating reaksyon. Wait lang. Sige po, ano masasabi nyo rito? Ito. Nako, si Chis Escudero mukhang lalayo na ng Pilipinas. Pero buti na lang, no? Maagapan kagad to. Naghain ang Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan ng Precautionary Whole Departure Order laban kina Senator Francis G. Escudero at negosyanteng si Maynard Ngo. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na paggulong ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Sa inilabas na verified ex-parte application para sa paglalabas ng trouble ban order, ibinatay ng Ombudsman bilang petitioner ang naging hakbang nito sa Section 3, Rule 8 ng 2018 Revised Internal Rules ng Sandigan Bayan. Nakasaad sa naturang probisyon na sa PHDO inaatasan ang Bureau of Immigration na pigilan ang anumang pagtatangka ng sinumang individual na pinaghihinalaan ng krimen na makalabas ng Pilipinas. Ini-issue ito sa mga kaso kaugnay sa mga krimen na may... So, naalala nyo ba na sila Chis Escudero ay sangkot dyan sa flood control na yan? Eto na yon, no? So, siguro parang nagigipit na sila. Parang alam na nilang mahuhuli sila o masasangkot sila dyan. Kaya dali-dali silang aalis ng bansa. Siguro kunyari lang, may pupuntahan lang, no? Sama-sama kay Hart. Pero ang katotohanan niyan, baka mamaya hindi na yan babalik ng Pilipinas, no? Pero kailangan pa rin natin kumpirmahin kung talagang aalis o tataka sa Pilipinas to. O titingnan natin. Issue ito sa mga kaso kaugnay sa mga krimen na may minimum penalty na 6 na taon at 1 araw o kung ang offender ay dayuhan anuman ang ipinataw na parusa. Sa kasalukuyan, nahaharap si Escudero at Ngo sa investigasyon sa umano'y plunder, graft at indirect bribery kaugnay sa flood control scandal. Walang ano yan walang... Sa Sandigan Bayan 6 Division nitong hapon ng Sabado, April 25, ang hiling para sa paglalabas ng travel ban order laban kina Escudero at Ngo. Matatanda ang ibinunyag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na idinaan niya kay Ngo ang 20% ng pondo o humigit kumulang 160 million mula sa 800 milyong proyekto para sa Valenzuela na inilaan para kay Senator Escudero. Subalit, itinanggi ng negosyante na dawit siya sa flood control kickbacks. Gayun din, pinabulaanan ni Escudero ang mga aligasyon ni Bernardo na sangkot siya sa maanumalyang proyekto. Kasalukuyang inihahanda ang karagdagan pang mga kasong isasampa kaugnay sa flood control anomaly. Sa isang panayam, inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya na may nakalinya pang 5 hanggang 6 na kaso na susunod na ihahain sa loob ng 2 linggo. Bagamat hindi na nagbigay pa ng karagdagang detalye ang Ombudsman hinggil dito, kinumpirma rin ng Ombudsman na si dating House Speaker Martin Romualdez ang tinutukoy na mambabatas na inisyuhan na ng freeze order. Ayan mga kabunyog, pagkwentuhan natin itong mainit na balita ngayon. No, grabe no. So, na-freeze na yung mga ari-arian nila. Kasama si Romualdez. Nako. Ayan na si tawag dito. Itong si Joel Villanueva, no? Nako, masasangkot din. Sa kailan pa? Anong petsa na, ang tagal na po naming nag-aantay tungkol sa mga bagay na yan. So sana naman bigyan niyo na kami ng pansin. Hulihin na ang dapat hulihin, no? Huwag niyo nang bigyan ng panahon to, no? Ibigay niyo na po sa taong bayan ang nararapat na mabigyan po ng na masampahan sila ng kaso dahil po sa mga ginagawa nilang pagnanakaw sa bansa natin. Sobra na to, talamak na to. Sinasamantala na nila nito kung hindi pa rin ito makukulong. Ano masasabi nyo dito mga DDS dahil ang mga butihing idol ninyo ay masasangkot na. Diba? So mukhang tatakas, no? Hinarang sa airport si Chis Escudero, wala ng takas. Nakalagay po dyan sa pamagat. Ito po, 5 hours lang ito na vlog. Very recommended full interview. Grabe, no?
So maraming sa kasalukuyan, marami pa ring kaso ang inaharap nila na mukhang iniisip nila mukhang delikado na tayo rito no? Ganun po ang nasa isip nila, pero ang katotohanan talaga na meron talaga silang kaso. Pero parang baliwala lang. Akala siguro nila makakalimutan na sila ng taong bayan, pero hindi. Dahil nagnakaw kayo, may mga kasalanan kayo, sangkot kayo, kung ito'y mapapatunayan, no? Kulong talaga kayo at baka wala pang piyansa yan. Maswerte kayo kung may piyansa. Tingnan natin. Ayan mga kabunyog, pagkwentuhan natin itong mainit na balita ngayon. Breaking news. Ano lang po ito, kalalabas lang po nitong balitang ito ngayon mga kabunyog mga kababayan. Ito po ay ano ito? Tungkol po dito sa mayroon ng criminal complaint na nakafile kay Chis Escudero. Yun, di ba matagal na natin itong hinihintay? Tagal na nga. Matagal na natin itong pinapanawagan, mga kabunyog mga kababayan. Kaya may nagagawa rin talaga yung ating pagkakalampag Yung ating mga pagtalakay ng ganitong mga issue dapat ay talaga mayroon kinakalampag. ding nagagawa. Ay di ba nung isang araw ang comment natin, bakit nauna pa yata si Martin Romualdez kaysa kay Chis Escudero? Mas ready na ang mga ebidensya kay Chis Escudero Mas ang alam natin, ready na matagal na yung mga ebidensya at testigo kay Chis Escudero. Talaga. Bakit nauna pa yung kay Martin Romualdez? Hindi natin sinasabi na hindi rin dapat kasuhan si Martin Romualdez, pero ang sinasabi lang natin, bakit parang mas nauuna pa si Martin Romualdez kaysa kay Chis Escudero? O ayan ngayon, biglang lumabas ngayon itong balita na mayroon ng criminal complaint laban kay Chis Escudero at mayroon na ring application for whole departure order. Mayroon na pong final na application, hinihiling na ng ombudsman sa Sandigan Bayan na mag-issue rin ng precautionary whole departure order para hindi makalabas ng bansa si Chis Escudero at saka si Maynard Ngo. O yan mga kabunyog hindi na pala hindi na makakasabay si Chis Escudero sa biyahe ni Heart Evangelista. O yan mga kabunyog, yan ang mainit na balita ngayon. Mayroon ng criminal complaint, formal criminal complaint kay Chis Escudero at pinapa-whole departure na ito. Hindi na pinapalabas ng bansa. Pati ang negosyanteng si Maynard Ngo na di umano ito ang kanyang bagman. At sa darating na Mayo, ayon kay Ombudsman Boying Rimulya, mainit ang panahon, marami pang sasampahan ng kaso. Pagdating ng buwan ng Mayo ay malapit na mga kabunyog. Tapos na ang Abril Tapos na ang Abril. Mukhang sasama yata siya dapat, no? Sa pag-alis ni Hart, kaso hindi na siya makakasama, no? Ayan pag-usapan natin itong tungkol dito kay Chis Escudero. Magandang balita ito. At least, finally, sinampahan na ng criminal complaint si Chis Escudero at si Maynard Ngo, mga kabunyog. Ito, nakita ko na yung cover. Ito, Republic of the Philippines, People of the Philippines versus Senator Francis Joseph Chis G. Escudero and Maynard C. Ngo. Ito yung ang kasong isinampa ay plunder, violation of Section 3, Paragraph B of Republic Act Number 3019 at saka indirect bribery. Yan Plunder ang kaso kay Chis. O ngayon mga kabunyog, itong kasong ito ng plunder at violation ng RA o Republic Act 3019 at saka indirect bribery, formal na pong isinampa itong criminal complaint. Pero mga kabunyog, ilinaw ko lang, ito ay preliminary investigation sa ombudsman. Bibigyan pa dito ng 10 days si Chis Escudero para mag-submit ng kanyang counter affidavit. Parang katulad rin ng ginawa kila Jinggoy, kila Joel Villanueva, binigyan ng pagkakataon na mag-submit ng kanilang counter affidavits. So pinapasubmit ng counter affidavit si Chis Escudero kasi criminal complaint yan Criminal complaint. So ngayon mga kabunyog, pagkatapos niyan, siyempre pagkatapos ng sagot niya ni Chis, i-resolve na yan ng ombudsman, isasampa na yan sa Sandigan Bayan. Pero para hindi na mangyari yung nangyari kay Saldico, kasi si Saldico, tingnan nyo ngayon, nahihirapan ang pabalikin sa bansa. Nahihirapan. Pumunta na doon sa Czech Republic si DOJ Secretary Frederick Vida, kasi nakalabas pa ng bansa si Saldico Pero ngayon, para hindi na mangyari yan, kahit wala pang formal na kaso sa korte, ibig sabihin nasa ombudsman. Hindi, kasi nung dati din ang kay Saldico, parang hinayaan nila. Parang kumpiyansa, no? Kumpiyansa sila na doon na si Saldico.
hindi nila alam na may balak pala yun na talagang tumakas na. No, na tuluyan na talagang tatakas na yun dahil na pag-alaman natin na yun palang pinaka big fish din, no? At pinaka magnanakaw sa pinaka magnanakaw, hari ng magnanakaw, si Saldico. Kaya huli na ang lahat nung pinakawala nila dahil sabi nila wala namang nakitang ebidensya. Nung nalaman at maraming nagsasalita ay talagang si Saldico, grabe pala talaga. Siya yung pinakahari ng magnanakaw. Diba? Damay-damay na lahat. Kaya dapat hindi nila pinapatakas yung ganito, lalo na si Chis Escudero. No? Tingnan nyo po, no? Dahil masyadong maluwag ang gobyerno natin. Tingnan nyo po, tinatakasan tayo. Tingnan mo si Bato, hindi na nagtatrabaho. Maiyak ka naman, ano? Pinapasweldohan ka ng taong bayan, hindi ka nagpapakita sa Senado. Diba? Sabi nga ni JV, nasa sa'yo yan, no? Makukonsensya ka rin kung gusto mong lumabas sa salungga mo at magtrabaho ka. Diba? Kung tatanggapin mo pa ba yung pinapasweldo sa'yo ng taong bayan o hindi na, mahiya ka naman. O, diba? Kaya, dito sa mga taong ito, ako para sa akin, Chis Escudero, sila Villanueva, wag na tong bigyan ng mga departure order, no? Yung makakaalis pa. Wag na po nilang bigyan ito, wag na nilang tawag dito, no? Wag na nilang pakawalan. Kasi kung makakatakas po ito, sigurado talaga, hindi na tumahagilap. Sila, itong may mga nakahold na kaso. Dapat mga ganyan, masyadong maluwag no? Masyadong maluwag po ang ating gobyerno. Kaya po paliwanag lang natin sana dito sa atin sa Pilipinas. Pag may napag-alamang may kaso, wag na pong patakasin, wag na pong paalisin kasi mahihirapan na po bumalik katulad kay Saldico. No, yan na po. At sana naman din paki-like, pa-comment at subscribe po sa ating channel. Ito po ang Pasabog News Channel. Maraming salamat. Keep safe. God bless po.